Kayo ba ay labis na sumasakit ang inyong tiyan at may liver damage? Dahil ito pala ang mga halaman na makakatulong sa inyo. Gusto nyo bang malaman? Tapusin nyo ang video na ito. Hello mga ka-jungle! Sa video nga na ito ay share ko sa inyo ang mga benefits sa guyabano leaves o dahon ng guyabano. Kung ikaw daw ay nakakaranas ng madalas na pananakit ng tiyan ay maaaring dulot ito ng liver damage. Ang atay ay susi sa ating kalusugan mga ka-jungle at medyo mahina itong malantad ng mga laso na kemikal na araw-araw. Kasamaang palad, ang tuloy-tuloy na paglalantad at pananakit ng tiyan na ito ay ginagawang malamang karoon ng kanser ng atay. Ito ay dahil sa sinasala ng atay ang dami ng dugo araw-araw at maaari itong magdala ng mga silula ng cancer katulad ng liver cancer. Ngunit huwag kayong mag-alala mga ka-jungle dahil may mga mapapalad naman tayo ng mga halaman na makakapagpapigil ng liver damage at ito ang mga dahon ng mga guyabano. Alam niyo ba mga ka-jungle na ang guyabano ay nakapagpababa ng panganib ng cancer? Ayon sa ilang pag-aaral, ang guyabano ay naglalaman ng acetogenins ng mga potenteng anti-cancer agents na napapagpapigil ng pagpalaki ng mga cancer cells. Ang guyabano ay mayroong ding cytotoxic effect. Nangangahulugang ito ay nagpapawala ng mga abnormal na cells. At alam niyo ba mga ka-jungle na ang mga guyabano ay nakakapag-induce din ng apoptosis o ang program death ng mga cancer cells. Ang mga dahon ng guyabano ay hindi lamang nakakatulong sa cancer. Ang guyabano ay nakakatulong din sa pagdumi. Dahil sa mataas na nilalaman nito ng dietary fiber, ang guyabano ay nakakatulong na papamanatiling regular na bowel movement. Ang dietary fiber ay nagpapaluwag din sa dumi at nagpapababa ng presyon sa colon cancer. At ang guyabano ay maaari ding makatulong sa pag-iwas o paggamot ng mga kondisyon tulad ng constipation, hemorrhoids at diverticulitis. Kaya naman marami talaga ang nagtatanim ng mga guyabano. Meron ba kayo nito mga ka-jungle? I-comment nyo naman kung meron kayo kasi napaka-fortunate yung mga ka-jungle dahil ang mga dahon nito ay nakakatulong talaga. At sa karagdagan mga ka-jungle, alam nyo ba na ang guyabano ay nakakatulong din sa pag-iwas sa mga inflammatory disease. Ang mga phytochemicals tulad ng quercetin, isang flavonoid compound na matatagpuan sa guyabano leaves. Ang mga properties na ito ay nakakatulong sa pag-iwas o pagpagamot sa mga nakakagambalang inflammatory condition tulad ng arthritis, asthma at iba pang autoimmune disease. According to my research mga ka-jungle, ano nga ba ang mga bitamina at mineral na makukuha natin mula sa guyabano leaves at guyabano fruits? Ayon sa Department of Science and Technology DOST, ang guyabano ay naglalaman ng mga sumusunod. Carbohydrates. Ang carbohydrates ay nagbibigay ng enerhiya sa ating mga selula, lalo na sa utak mga ka-jungle at sa nervous system. Ang guyabano ay may 16.84 grams na carbohydrate bawat 100 grams na prutas at mga dahon nito. Naglalaman din ito mga ka-jungle ng vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid ay isa sa mga pinakakilalang antioxidant na nakapagpababa ng oxidative stress and anti-inflammation sa katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggawa ng collagen, isang protein na mahalaga para sa balat at buto at kasukasuhan at sugat. Ang vitamin C ay nakakatulong din sa pag-absorb ng iron, isang mineral na kailangan para sa paggawa ng red blood cell. Kaya naman marami talaga ang benepisyo ng ating mga guyabano leaves o guyabano fruit. At eto na nga mga ka-jungle, kumuha lamang po ng 13 o 13 na dahon ng guyabano leaves. Dahil para madami ang dahon at mananam talaga natin ang vitamins na meron yung guyabano leaves o dahon ng guyabano. Ugaliin natin na hugasan ng mga ito bago pakuluan mga ka-jungle at kapag kumukulo na ito ay pwede na natin itong isalin sa lalagyan at inumin natin. Pwede nga itong inumin araw-araw mga ka-jungle once a day at tuwing umaga after ninyo kumain. At ayan na nga mga ka-jungle, marami talaga ang benepisyo ng mga halaman sa ngayon dahil ang mga halaman talaga ay unang resources ng ating mga medicinal at herbal plant. At kaya naman kung nananakit ang inyong tiyan, maaari nyong ikonsul sa doktor o di kaya pwede kayong uminom ng mga ganitong halaman para naman mabawasan dahil ang halaman ay very organic naman at wala namang mawawala kung hindi nyo itry mga ka-jungle. So, ayan na nga mga ka-jungle, disclaimer lamang po, hindi po tayo expert dito sa mga halaman at mga gamot at tayo lamang po ay nagre-research at sinishare ko na po sa inyo dahil kami po ay umiinom din ito. Maraming salamat mga ka-jungle sa panonood. I hope i-share nyo ang video nito para marami ang makapanood. I-subscribe
i-subscribe ang ating YouTube channel at i-follow mo ang ating Facebook page. Maraming salamat sa panonood mga ka-jungle, and I will see you next episode mga ka-jungle, because more plant, less stress.